Hi everyone, good evening, Gian here. Our Bible verse for today is all about John 3:19 to 20. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. So, yung Bible verse po natin ngayon is sinasabi na marami sa atin mas pinipili yung kadiliman kesa liwanag ng ating Panginoong Jesus. So, yung Bible verse po natin is still part of the encounter of Nicodemus to our Lord Jesus Christ. Kasi yung encounter ni Nicodemus sa ating Panginoong Jesucristo napakalalim at napakaseryosong encounter yon. And talagang it's a truly life-changing for Nicodemus na sa kanya sinabi ng Panginoong Diyos lahat ng mga verses na malalalim pero yayakapin mo talaga kapag naintindihan mo yung ibig sabihin. So, people love darkness. Where can they hide their darkness doings? Maraming tao ayaw sa Diyos because when you choose God, idadrag ka na ito sa liwanag. At kapag nadrag ka na ito sa liwanag, malalaman lahat yung mga wrongdoings na nagawa mo, yung mga masama. Kasalanan kasi is something that you can hide in the darkness that no one can see, no one can notice. Kaya ayaw nila ng liwanag. Liwanag ng Diyos. Para hindi malantag kung ano man yung mga kasalanan, masamang nagawa. Kaya mas gusto ng marami sa atin na mamuhay sa kadiliman. Kasi yung tao makasalanan. Tama? Pero kapag lumapit ka sa ating Panginoong Jesus, at first, ang gagawin mo talaga, reveal yourself Yun talaga yung una-unang gagawin na, Lord, heto ako. Ito yung maling nagawa ko. Lumalapit ako sa iyo. Ito yung mga kasalanan ko. And karamihan sa atin, nahihirapan gawin yun. Mahirap talagang i-reveal na kung ano yung nagawa mong kasalanan, lalo na yung mabibigat ng kasalanan talaga. At kapag ni-reveal mo yung sarili mo, next nun, you have to repent. Paano mo nga naman pala ihihingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos yung kasalanan na nagawa mo kung hindi mo i-reveal ito? So those who do the evil do not want to expose to the light. Kasi talaga naman na kapag na-expose ka sa light, diba? Kitang-kita talaga lahat. So, kung yung physical things natin kaya makita, ganun din po pala yung mga kasalanan natin when we drag into the light. Kaya lahat tayo takot sa liwanag ng Diyos. Normal, pag may ginawa tayong masama, ayaw natin malantad yun. At minsan, kapag kahit merong solid evidence na sa harapan natin, sinasabi ng kapwa mo, ng tao mo, magulang mo, partner mo kapag may nagawa kang kasalanan, still nagsisinungaling pa rin tayo kasi ayaw natin i-reveal yung totoo. So, kasalanan, tinatago sa kasinungalingan. Like David, di ba? Kinuha niya yung asawa ng iba. At para hindi ma-reveal yun, marami pa siyang kasinungalingang ginawa hanggang sa makagawa pa siya ng mas malalim na kasalanan at mapapatay niya yung asawa ng babaeng kinuha niya, di ba? So, pero sa ating Panginoon Diyos, kasi kung talagang nananampalataya ka, ilalantad mo Ilalantad mo yung sarili mo sa liwanag. Hanggang sa lahat ng kasalanan natin, mailabas. Kasi nga, gusto mong lumapit ka. Humingi ka ng prayer na gusto mong malinis ka. Talagang ilalantad yan. Ilalabas lang lahat yan. You have to empty yourself from all the sins that you are created.
And hindi madali yon para sa ating normal na tao. And yung gospel, it keeps on pushing people into the edge of choosing whether you hate Jesus Christ or you love Jesus Christ. So, dalawa lang daw po yan. Na kapag nalantad ka, ang tanong, mamahalin mo pa ba yung Diyos kasi nalantad ka? Or, maggagalit ka sa Kanya kasi nalantad ka? So, walang middle ground. So, the gospel put us in a situation that we have to choose. Kung mapupuot ka, or you choose Jesus Christ. Pipiliin mo siya na mahalin mo siya. And yung message po ng gospel, ganoon talaga yun. Kaya nga, karamihan, galit, ayaw sa liwanag ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga, ayaw natin na ma-review ko ano, ayaw natin na mailantad ko ano pa yung mga nagawa nating kasalanan. Nakakatawa lang isipin, may mga tao kunyari nagsasabi sila ng katotohanan, pero behind that ng katotohanan merong kasinungalingan. Para lang masabing nagsasabi sila ng totoo, pero sigad naman nakakaalam ng totoo sa mga bagay-bagay. When it comes to our relationship, kung ikaw pinili mo yung relationship mo kay God, umasa ka na ilalantad ka niyan sa kung ano man yung nagawa mong kasalanan. So, hindi ka niyan pagtatakpan kasi gusto niya na manatili ka sa liwanag kasama niya. So, let us be neutral. Either hate or love God. Pag in-expose ka ng ating Panginoon Diyos sa kasalanan mo, expect po na kapag pinili mo siya, lalabas lagi. Walang kasalanang hindi namumunyag ka. Kahit maliit pa yan, lalabas at lalabas yan. Hindi gusto ng ating Diyos kasi na gumawa ka ng kasalanan sa dilim. At sinesekreto pa natin ito kadalasan. So, ang nangyayari, nagpapatong-patong lang yung kasalanan natin. Hindi natin natutulungan yung sarili natin. Pero kung gusto mong tulungan ka ni God, expect mo na lalabas lahat yon. Pero, the good thing yan, kahit lumabas yun, minahal ka ng Diyos, tandaan mo, hindi kanya kinakondemn. Kaya nga tinutulungan kanyang mailabas lahat yun para maayos mo. Ma-confront mo yung sitwasyon na bagay na nagawa mo kasalanan at mag-start ka na mag-repent. If you proclaim that you have the fellowship with God, kailangan mong manatili sa liwanag. Kailangan mong lumakad papalayo sa kadiliman. And yung lying, yung kasinungalingan, mawawala yun, maayos mo yun. If you choose Jesus Christ. So, we either hate or love Jesus. There's no middle ground. Tandaan mo yan. At minahal ka ni Kristo at mamahalin ka niya. Lalo na kapag pinili mo ang manatili sa liwanag niya. How can you practically apply into your life sa buhay mo ngayon ang manatili sa liwanag ng ating Panginoong Diyos? So, when you expose yourself to Jesus Christ, you receive cleansing. And when you receive cleansing, that was the time you choose hate or love. There's no middle ground. Tandaan mo yan. Again, gusto ko i-share to simple prayers. Father, forgive me whatever I choose darkness just to hide my sins. Just to hide our sins. Right now, we are exposing ourselves in the light of Jesus Christ. Please cleanse me, cleanse us, make me holy, make us holy. Give me pure heart, give us pure heart. By the powerful name of you, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you everyone and God bless.